Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. By the way po, wala po ako sa Manila. Nandito po ako sa bandang Subic. No? Naimbitahan po tayo ng isang kaibigan dito sa Subic upang magkaroon po ng pagtuturo ng mga aral about sa salita ng Diyos. O about sa kaalaman ng kalooban ng Diyos po. It's very hard to explain po kasi napakahiwaga po talaga ng mga kaganapan sa panahong ito. Ngayon po, gusto ko po nga ipaliwanag sa inyo lahat. Pero bago po lahat, taas po na natin sa amang gawain ito sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Ama ko, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa inyo pong walang sawang pagtitiwala upang ma-i-apply ko po at ma-share sa lahat po ng tao. Ang kaalaman ay pinagkatiwala niyo po sa akin, Ama. Nawa po, Ama, maghari po nawa, Ama, ang inyong kalooban at sa tulong po, Ama, na inyong buktong na anak na aming Panginoon na si Hesus Kristo. Aming Panginoon. Amen. Amen. Salamat Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Amen. Mga kapatid, gusto kong ipaliwanag po sa inyo lahat yung kaloob ng Ama na tinatawag na divine energy existence. No? Kasi po, marami nagtatanong kung ang Diyos daw po up to now nag-e-exist. Ako, oo naman. Habang nabubuhay tayo, talaga po, nag-e-exist pa ang Ama. Habang buhay at walang katapusan, siya mag-e-exist sa buong sanlibutan. Mga kapatid ko, may mga mensahe po dumarating sa akin na pinagkalooban niya tayo ng kalakasan, kaalaman, no? Iba-ibang uri ng kapangyarihan na ipagkaloob sa atin ng Ama. Pero, ito po ba'y yung mga kaalaman po ba nito nagagamit natin sa tamang pamamaraan? Bakit tayo nagdurusa? Bakit tayo nahihirapan? Bakit tayo nalulungkot? Kasi nga po, nasa atin na ang solusyon. Bakit inaasa pa natin sa iba? Kasama na natin ang banal na espiritu ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit ko ano-ano pa ang pinag-aaralan natin? Mga kapatid ko, eto na po. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko, mga kapatid, hindi ako titigil upang i-share sa inyo ang lahat ng mga pamamaraan kung paano tayo lalaban sa mga gawa ng kalaban ng Diyos Amang lumikha ng buong sanlibutan. Paano tayo lalaban sa mga demonyo? Bakit tayo nalulungkot? Kasi nga po no? Tinataniman ng mamasasamang espiritu ang ating kaisipan na maruruming isip. Tinuturoan tayo magsalita ng maruruming salita, masasamang salita. Lalo-lalo na ay tinuturo sa atin mga masasamang gawa. Bakit natin nagagawa yung mga ganong bagay? Kasi kulang po sa kaalaman.
Sa totoo lang po, mahal na mahal tayo ng Diyos Ama. Mahal po ba natin siya? Sabi lang natin yun. No? Sumasampalataya po ba tayo? Sabi rin natin yun. Pero anong nangyayari po? Ang Ama ba ay dapat pagtalunan? Ang Ama ba ay dapat alamin? Hindi po. Sumamba tayo na higit sa lahat. No? Walang iba kundi kay Ama lang. Mahalin natin siyang tunay. Tulad ng higit na pagmamahal niya sa atin. Ibalik natin ang Ama ang sukli ng ating bilang isang pasasalamat. Mga kapatid ko, para gumana po, kaya ito po ang dikta sa akin ng Ama, lumikha ako ng bagay na dadaluyan ng kanyang banal na kalakasan. No? Para po sa atin. Kaya po, nagpatong-patong po ito po, ipinagawa sa akin, Ama, tingnan nyo. Yung sumisimbolo ng batong puting ito, no? Ito po sumisimbolo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Yan po, Ngayon, yung kalakasan po ng pagiging napakataas ng kapangyarihan, yun nasa gitna po, nakabuo rin ito ng tinatawag na katastasan, supreme power po. No? Lalo-lalo na po, yung ibinaon ko sa loob na yan. Yung ring na po yan, yung ring. Bakit po bilog, mga kapatid? No? Bakit po bilog? Yan. Alam niyo, sa totoo lang, napakahalaga ng round na simbolo ng bilog. Na walang putol po, walang putol. Basta buo. Napakahalaga po yan. Tulad po ng isang pangako sa pag-ibig. Di ba? Katulad po niyan, yung tinatawag na wedding ring, di ba? Bakit bilog? Bakit po ang mga planeta, stars, no? Sa buong galaxy, meron po bang planetang kwadrado? Lahat po yung bilog. Di ba? Pati ang takbo ng buhay natin, umiikot po. Kaya nasasabi ng iba, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kaya ang buhay po natin ay umiikot. Tignan niyo po, napakahiwaga po. Ngayon, yung kapangyarihan po nasa atin. Sa tulong po na tinatawag na divine energy of existence po, gumagana po ang banal na kapangyarihan Ama sa katawan natin at magmamanifest po ang power na ito ng power po na inilagay na Ama sa atin dito po sa tinatawag na kumbaga sa ano po, may tawag po sacramental tools. Kasangkapan lang po ito, gamit para daluyan ng banal na kapangyarihan ng Ama. Alam niyo mga kapatid, meron po siyang raya, sinag. Para nagkukusa po ito pag suot nyo, pag may kalabang kayo, talaga pong sumisibat siyang ganun. Talaga hinahabol niya. Napakalakas po ng kapangyarihan. Pinagsama-sama na po ang lakas dito. Nandito na rin po yung kalakasan ng Tres Picos, no? Kalakasan po ng Holy Trinity, at saka yung kalakasan po ng tinatawag na Shield of Saint Michael, at yung katalinuhan, divine wisdom,
Naghalo-halo po rito, pinagsama-sama po para po makatulong ito sa napakarami, lalo-lalo na po sa mga healers. Kaya ino-offer ko to sa lahat ng healers. Kahit na po sa mga lahat ng mga dating natuto o hindi man natuto, dati na pasama sa akin, nakinig, kailangan niyo po ito. Huwag po akong tingnan nyo. Tingnan niyo po yung pinagawa ng Ama sa akin. Ang Ama po ang nag-aanyaya na lahat po ng manggagamot sa buong mundo, gumamit po kayo nito. And I guarantee, napakalaki po na maitutulong sa inyo nito. Napakalaki po. Kaya mga kapatid ko, naghahari ang kapangyarihan ng Ama sa atin. Kaya nga, di ba, sinasabi ko ba sa iba? Kahit na anong dami ng gamit ng isang tao. Pero ang kapangyarihan kapangyarihan ng Ama ay hindi maghari sa iyo at yung paniniwala mo ay nasa iba, wala po talagang magaganap na kaayusan. Kung gusto niyo po magkaroon ng katuparan ang inyong mga pangarap sa buhay, una sa lahat, walang iba kung hindi yung paniniwala natin na meron tayong enerhiya na galing sa divine energy of existence. Within, yung sub po. Di ba, sabi nila niya subconscious, sama-sama na po yan kasi po, dapat po talaga sa Ama tayo maniniwala. Kasi po, kung meron tayong kaalaman, meron tayong talino, Ama kaagad ang ating hilingan. Tulungan niyo po ako, Ama. Patawarin niyo po ako, Ama. Laging Ama po. Nasa sa inyo po yan. Basta ito, mensahe po sa akin at saka yung pinagawa po sa akin ng Ama, pangkalahatan po ito. Kung marami na kayong proteksyon sa katawan, isingit niyo to. Isingit niyo po. At napakalaki po ng maitutulong nito sa inyong buhay. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Para po maghari, kapag meron na po kayo nito, pag-ibayuhin niyo ang inyong pag-uugali. Ipakita niyo sa Ama na sa inyong tunay na pananampalataya, yung pagsunod, pagmamahal sa kapwa, lahat po kayo, lahat po ng healers, inaanyayahan ko, maging tapat tayo. Huwag po yung makinabang lang tayo, kahit na hindi tama, gagawin natin. Huwag po. Nasasaktan ang Ama na nakatira sa kailaliman ng iyong puso. Huwag mo alisin ang iyong puso. Kala po ng iba, paano ko maalis ang puso? Hindi po. Ang taong nawawala ng pagmamahal sa kapwa, para sa Ama, walang puso. Tandaan niyo po yan. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sana po, pasensya na po, hindi ako nakakaano sa Facebook kasi wala akong dalang mga gadget dito. Nandito po ako sa Bantang Subic, Baka sa susunod, magbandang Bisaya naman po ako at sisikapin ko po na makatulong sa napakaraming tao na magbalik loob sa Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sige po, basta ito po kasi may ginagawa ako nito pero first 100 po. First 100.
kumontak lang po kayo, no, sa number na 0917-841-2098. Ha? Tanungin niyo po kay Grace. Grace po. No? Asawa ko po yon si Grace. Mahal na mahal ko po. Kayong lahat. Magandang gabi po. I love you all.